And I appeal to the President, give us justice. Ikaw ang inaasahan namin. Nalinisin yung pangalan ng daddy ko at bigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Inaasahan ka namin, Presidente. Ikaw hinihintay ko makarating dito para makita mo. Emosyonal na panawagan niya ng anak ng pinaslang na si Tanawan City Mayor Antonio Halili na masama raw ang loob dahil isinama sa narco list ni Pangulong Duterte ang kanyang ama. Sana anya'y mali ang hinala nilang baka may kinalaman sa nangyari ang gobyerno. Isipin mo naman kung ang pamilya mo against a very high and very strong government na mataas ang posisyon, matakot ka na. Wala ka na, you would feel helpless. Pero no, not me. I will not feel helpless. All the more, I will fight back. Sa kabila niyan, nagtitiwala raw sila sa pulis at NBI at maghihintay sa magiging resulta ng investigasyon. Kung sino ang mga may motive, yung mga tao who has been opposing my father, kumukontra at naninira sa father ko, you're all suspects. Sa dokumento mula sa mapagkakatiwalaang source, makikita ang report ni Superintendent Odi Madrideo noong October 19, 2017. Kay Batangas Acting Provincial Director Senior Superintendent Randy Peralta, kaugnay ito ng validation ng intelligence report laban kay Halili. Base sa IR D220, si Halili ay kasabwat umano ng isang mayor sa Bulacan sa illegal drug trade sa Bulacan, Bataan, Pampanga at Nueva Ecija. May plano pa nga raw si Halili na magtayo ng sariling drug trade sa Batangas gamit ang mayor's anti-crime group. Base sa mga nakalap na impormasyon ng PNP, noong 2010 hanggang 2016, ilang drug lord ang humawak sa Tanawan na transshipment point umano ng droga mula Metro Manila patungo sa Batangas, Laguna at Quezon. Kabilang daw sa mga kumikilos ang grupo ni Herman Luna Agoho ng Habagat Drug Syndicate. Tubong Tanawan si Agoho na kasama sa Bilibid 19. Pero sa malaking bahagi ng parehong report, ipinakita rin ang mga nagawa ni Halili kontra droga. Kasunod ng paglalabas ng report, tinanggal ng DILG kay Halili ang kontrol at superbisyon ng PNP. Kaya nagtataka kami na kung yung sinabi dati ni PIDEA Director General Aquino na galing sa bakit itong report na sinubmit ng aming police chief dati contrary do sa claims na may involvement si Mayor. Bago ang libing sa linggo, patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay, kabilang ang Mayor ng Santo Tomas, Batangas, na aminadong maraming alkalde ang nag-aalala para sa kanilang seguridad. Isa yan sa kailangan ng mga nanunungkulan sa bayan-bayan. So siguro karagdagang security para sa amin. Ganyan din ang panawagan ng Presidente ng League of Municipalities of the Philippines, Nueva Ecija. Meron silang mga guidelines bago ka bigyan. So sana hihilingin namin na to do away with the guidelines. When you become mayor, ay parang maging inherent na magkaroon ka ng security detail. Ipararating raw nila ito kapag natuloy ang hiling ng LMP na pulong kay Pangulong Duterte. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.